Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Maraming salamat. First message ninyo, dalawa, no? This is for general life, no? So we have death energy and we have the magician. So both of them, these are new beginning energies, no? Pero magsisimula kayo dito ng bagong ganap, no? This is signifying you that there is an ending, specifically dito sa death energy, there is an ending and there is a beginning. So meron kayo ditong tatapusin, no, na sitwasyon sa buhay ninyo. You are going to cut cords dito with someone or with something, no, or with a situation. Kasi alam niyo na hindi na to nakakatulong sa iyo, hindi na to nakakasuporta ng inyong soul's growth, no. Kaya magde-decision kayo na tama na, no, hanggang dito na lang ito kasi wala naman na idudulot na maganda ito sa buhay ko. Kaya puputulin mo na to, tatanggalin mo na. Pwedeng kaibigan ninyo to, no? Pwedeng kaibigan, pwedeng trabaho, no? Pwedeng mga bagay, no? Na nakikita ninyong clutter na lang yan sa bahay ninyo, clutter na lang yan sa bag ninyo. You are going to remove that. So this is the end of an era. No? This is the end of something sa buhay ninyo. At shedding old skin, no? Kung ano man yung kunyari, mga old energies din, old patterns na sinusundan ninyo, you are figuring that out na hindi na yan nakakatulong sa iyo. That's why you are going to remove that out of your life. You are going to let that go, no? Out of your life. Kaya napakaganda. And you are ready to embrace newness. There is a promise of a rebirth dito. Bibigyan mo ng bagong bihis ang sarili mo, yung buhay mo. Parang overhaul ito, no, sa buhay ninyo, which is really good. And with the magician, this is also a new beginning energy. Kasi dito naman, ang sisimulan ninyong gawin dito is yung magpupursige ka, pagtatrabahuan mo na ngayon, you're going to take action towards achieving naman or manifesting whatever it is that you want to see in your life. No, kung ano naman dito yung mga pangarap mo, mga goals mo, yun naman dito yung actionan mo, no? With the magician energy. Kaya magsisipag ka, maraming pagbabago dito magaganap sa buhay mo. There are a lot of exciting things that is going to happen. So yung next message ninyo is for your money, career, and finances. We have Ace of Wands. Ayan. So napakaganda kasi meron kang sisimulang bagong ganap. Pwedeng bagong trabaho, bagong karera, bagong negosyo dito na talagang pagsisikapan mo tong mag-grow, no? Dito kayo mag extra effort para mag-thrive kayo, mag-expand, mag-evolve, no, ang inyong sitwasyon, pangkaperahan, source of income, yung trabaho, yung gano'n. This is something very exciting para sa iyo kasi this could be, kung ano man ang sisimulan ninyo ditong career or trabaho, this is something na related sa inyong creativity, related sa inyong talents and gifts, no? At ngayon pa lang kayo magkakaroon ng pagkakataon na ma-express ninyo kung ano man yung mga talento ninyo. Kaya this is very exciting para sa iyo. At hindi kayo rito magpapatumpik-tumpik pa, no? Once na dumating ang opportunity na to, you're really going to run into it agad-agad kasi hindi mo to mamaya na or bukas pa, because this is maybe what you are dreaming of, no? This could be a dream come true, no, na trabaho or career para sa iyo. So dito naman sa final message niyo is for relationships, no, the High Priestess. Ayan, so siguro meron kayong kailangang pagdesisyonan, no, pagdating sa inyong relationships. Kaya si High Priestess ay nandito dahil ginagabayan ka ng Divine Universe. Pinibigyan ka, pinapadalahan ka ng divine guidance, intuitive messages, intuitive nudges, mga ganon. So pakinggan ninyo ito, no? Pakinggan ninyo rather than listening to other people, rather listening to
Marites or Marisol, mas pakinggan mo yung inyong intuition kasi yan ang guidance ng Panginoon para sa'yo. Gabay yan ng Spirit para sa'yo. Kaya mas yan ang pagtiwalaan mo, yan ang pakinggan mo sa pagdedesisyon na gagawin mo related sa inyong relationships. Okay? So, kuha tayo ng clarifiers dito. And before that, I would like to say thank you muna sa lahat ng nakapag-subscribe na sa aking channel. Thank you. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Like and share my videos. Thank you. At sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po for your support. At saka sa mga nagpapadala ng donasyon through Super Thanks, maraming salamat din po. So, we have strength. Ayan. So, kailangan mo talaga ng iba yung lakas dito, di ba? You need hindi lang physical strength, but also inner strength. Kailangan mo ito para na ma-carry out mo lahat ng mga pagbabagong ito na gagawin mo sa buhay ninyo. Kasi, hindi ito madali. No? Change is not easy, but change is always beautiful. Diba? Kaya, lakasan mo lang ang inyong loob. Kayang-kaya mong ma-carry out ito. Natanggalin, no? Yung pagtatanggal, yung pag-remove ng something or someone sa buhay mo is not an easy thing to do. Kaya, lakasan mo lang ang inyong loob kasi this is for your best interest. Isipin mo na kailangan mong gawin ito for your best interest. Okay? Para, alam mo yun, sa una lang, no? Maaaring masaktan ka kasi naging parte yan ng buhay mo for quite some time, pero this is for your best interest. Kaya, ayan, you really need to do some sacrifice, diba? For money, career, and finances naman, you have the world. Wow. So, meron kayong mga achievements din dito kasi this is ending and beginning. Yung ending nito is completion. No? Meron kayong mga matatapos dito na projects, meron kayong mga matatapos dito na pwedeng inaaral ninyo, no? Para pwedeng pag-aaral ito na related sa inyong trabaho para mas maging magaling kayo, nagma-master siguro kayo, something like that. Maybe that is also coming to an end na ngayon, matatapos mo na siya. Or pwedeng trabaho, 'di ba? Task na binigay sa inyo rito at yan ay matatapos mo na. Kaya this is also a time for success sa trabaho ninyo, career or negosyo. And since may ending, for sure there is a new beginning. No? The Ace of Wands is also a new beginning energy. So, marami ang maaring magbago, no, sa inyong sitwasyon sa trabaho, karera or negosyo. May mga bagong opportunities kasi na pwedeng dadating dito sa inyo. Maraming bagong opportunities ang pwedeng lalapit, no, sa inyo sa ngayon, Cancer. Kaya napakaganda. With the High Priestess, no, dito naman sa High Priestess, this is a tawag dito sa relationship. So we have Four of Pentacles. So feeling ko, ang iba sa inyo dito, you are holding on to someone. No? Baka, for sure, this is not going to resonate with everyone, ano? Kasi this is a general reading and this is a collective reading. So, maaari na ang iba sa inyo dito is hanging on to someone. Karelasyon ninyo siguro na kahit toxic na yung tao, kahit toxic na yung relasyon ninyo, hindi kayo bumibitaw. No? You're holding on too much to that person, to that relationship. At maaring yan ang ikinakagulo ng isip ng iba sa inyo. Kasi kaya siguro kayo humihingi ng gabay or kaya kayo binibigyan ng gabay ng Divine Universe dahil, no, maaaring kailangan mo ng magdesisyon dito. Or maybe iniisip mo din na ano ang gagawin ko, no? Hindi na din naman ako masaya rito or hindi naman na healthy ang relationship ninyo ng taong ito, pero for whatever reason, no, you need to stay or you want to stay with that person, no? Kaya siguro nalilito kayo. You are torn, no, between pangangailangan ninyo at kung ano yung gusto ninyo, no? So siguro ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo. Kaya makinig kayo, no, sa inyong intuition. Pakinggan niyo yung inyong intuition. Nagdadasal kayo for guidance. Ito na, binibigyan na kayo ng guidance. So paniwalaan ninyo kung ano yung nagigets ninyo na impormasyon, no, from your intuition. Pakinggan ninyo yung inyong gut feel. Okay? Kasi it will always give you a signal, no, kung ano na, kung ang naiisip ninyong desisyon or gusto ninyong gawin
pakinggan ninyo yung inyong wisdom of your body. Kasi kung kunyari may iniisip kayo, ano kaya kung iwanan ko na siya? Ano kaya kung makipaghiwalay na ako sa kanya? And pakinggan ninyo yung sarili ninyo. What do you feel when you are thinking about that? Are you feeling excited? Are you feeling relieved? Are you feeling magaan ang pakiramdam? Then ibig sabihin that it is a yes. But kung iniisip ninyo na iiwanan mo siya, hindi ka na masaya sa kanya, at hindi na ito magandang sitwasyon para sa iyo, pero ayaw mong iwanan, 'di ba? So pag ganun ang iniisip mo, ano ang nararamdaman mo, no? Pakinggan mo yung sarili mo. Kung ang nararamdaman mo kaba, takot, yung mga ganon. So you really need to listen to your body kasi guidance din yan ng divine para sa iyo, no? Yung wisdom of your body, yung anxiety na nararamdaman ninyo, takot ka ba, and may ibig sabihin yon, 'di ba? Pag masaya ka, it is a no. Pag hindi magandang pakiramdam mo, ibig sabihin that's really a no, 'di ba? Kaya pakinggan niyo yung inyong sarili at saka pakinggan niyo yung inyong intuition. Kung nalilito pa rin kayo, kung nalilito pa rin kayo, go deep within you. Mag-reflect ka, mag-meditate ka, because meditation also bring answers. Malaking tulong din ang naibibigay sa atin ng meditation. Kasi parang pag nag-meditate ka, nag-ground mo ang inyong sarili, kahit pa paano nawawala yung gulo sa isip mo, yung mind chatter mo, nagdi-disappear yan, at mas pipick up mo dito kung ano man talaga ang dapat na marinig mo from your intuition, no? So your final message is the 13th esbal or 13th espat pala. Labo nagmata, letter T pala siya. So you know what, siguro talaga ang iba sa inyo, you are parang sa ngayon gusto mong ma-isolate muna yung sarili mo. Nagbumuni-muni ka, nagninilay-nilay ka. Maybe you are definitely tuning in with the divine. Nakatingin ka sa moon, mag-isa. Kasi talagang siguro ito yung pinoproblema mo. Maaaring talagang yan ang iniisip mo sa ngayon, what you are going to do. No? So tama yan, mag-meditate ka, mag-reflect ka, spend time by yourself. Kasi there is power in silence, 'di ba? Diyan mo maririnig yung bulong ng puso mo, diyan mo maririnig yung bulong ng intuition mo, yung bulong ng soul mo, no? And that is the guidance na kailangan mo. Hindi yung mga sutsut ng kung sino-sino, hindi yun yung mga Marisol or Marites sa paligid mo ang makakatulong sa'yo. Okay? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.